Magandang hapon po. Naghain ng petisyon para sa dagdag singil sa pamasahe ang Southern Luzon Bus Operators Association. 50 sentimo kada kilometro ang kanilang hiling na dagdag sa pasahe. Sakaling maaprubahan ang normal na pasahe sa ordinary bus gaya ng sa Maynila patungong Calamba na 65 piso ay magiging 80 piso o dagdag na 15 piso. Sa air-conditioned bus naman na 80 piso ay magiging 75 piso ito. Sa ngayon, nasa piso at 30 sentimong singil sa kada kilometro ng ordinary bus at nasa piso at 60 sentimo naman para sa air-conditioned bus. Ang paghiling ng dagdag singil ay bunsod daw na ipinatupad na toll increase. May katumbas daw itong 100 at 9 na piso sa kada biyahe ng bus. Taong 2008 para huling nagtaas ng pasahe ang mga bus kung kailan nasa 27 piso lang daw ang presyo ng krudo. Kasabay rin ng paghain ng petisyon ay ang hiling ng asosasyon na 30 sentimong provisional fare increase habang diririnig ang kanilang pangunahing petisyon. Sa ibang balita naman, nasa 18 na ang bilang ng nasawi dahil sa pag-ulan sa ilang probinsya. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council, nasa 4 ang sugatan at halos 70,000 pamilya ang apektado. Kabilang sa mga apektado ng pag-ulan at ilang landslide ay ang mga probinsya ng Agusan del Sur at Norte, Southern Leyte at Lanao del Norte. Samantala, isang dwarf sperm whale ang natagpuang palutang-lutang malapit sa Pampang sa isang barangay sa Zamboanga City. Alas 6 ng umaga kanina, nakita ng mga residente ng barangay Sangali ang dwarf sperm whale. Iniulat daw nila agad ito sa pulisya. Pagdating ng mga pulis, napansin nilang mahina na raw ang naturang whale. Kaya pinatawag din nila sa lugar ang taga-City Agriculturist Office. Makalipas ng ilang minuto ng kanilang pagdating, namatay ang dwarf sperm whale. Napaglamang may 74 na pulgada ang haba nito. Nakitaan ang hayop ng ilang sugat sa katawan na posible raw sanhi ng pagkamatay nito. Inilibing na lang ang dwarf sperm whale sa isang kalapit na isla. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Lala Roque. Mahigit 300 pasahero ng Continental Airlines sa patungo ng Guam, 3 araw na stranded sa bansada sa pagtagas ng langis ng aeroplano. Pinakamalamig na temperatura sa Baguio City para sa taong ito, naitala ngayong araw. At ngayong bagong taon, Kylie Padilla may bagong collab team. Tutukan sa 24 oras dahil hindi natutulog ang balita. Mamaya pagkatapos ng bantatay at bago ang Jillian, namamasko po.